sa malamig at nakakikilabot na Eclipse Castle sa loob ng Delphine Duchy. Nakaupo doon si Raul sa kanyang opisina, ang naghahari sa sarili nitong madilim na grupo, hanggang sa ipahayag ng isang sundalo ang pagdating ng isang panauhin. Tumangala si Raul nang may matalim na kislap sa kanyang mga mata at tinanggap ang bagong dating na si Delmouth, ang ikapitong antas na salamangkero at pinuno ng Crimson Magic Tower. Sa mga sandaling ito ay tumangala si Raul nang may matalim na kislap sa kanyang mga mata at malugod na tinanggap ang bagong dating na si Delmouth, ang Seven Circle Mage at Master ng Crimson Magic Tower. Napakabigat ng atmosfera habang nakatayo si Delmouth sa harap ni Raul, kung saan ang tensyon ng pagpapatawag ay ramdam na ramdam sa hangin. Nagtanong si Delmouth kung ang ibig bang sabihin ng agaran at seryosong pagpapatawag na iyon ay wala na talaga silang panahong dapat sayangin. Nakakapanindig balahibo ang naging tugon ni Raul, sa may mga boses na tila nagkikistis ang mga bato, nagbabala siya na ang duke ay kasalukuyang nilalamon ng matinding puot. Bakas sa mukha ni Delmouth ang pagkabigla, at panandali ang nawala ang kanyang pagiging kalmado nang mabanggit ang puot ng duke. Nag-iba ang ekspresyon ni Raul sa isang mas madilim na anyo habang siya ay lumapit at nagtanong kay Delmouth kung naaalala pa ba nito ang gabing iyon. Ang nakakapasong gabi na puno ng dugo kung saan sistematikong pinaslang ng duke ang bawat isa sa kanyang mga kamag-anak mula sa mundong ito. Ang alaala ay bumalik ng napakalinaw at parang isang pelikula. Inilarawan sa isipan kung paano tumayo si Duke Delphine sa gitna ng isang literal na massacre, pinapatay ang sarili niyang mga kaanak gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Raul na sa pamamagitan lamang ng karumal-dumal na gawaing ito na gawang wasakin ng duke ang isa sa mga mabibigat at sinaunang kadena na pumipigil sa kanyang tunay na kapangyarihan, upang sa wakas ay matikman niya ang isang maliit at nakakatakot na bahagi ng kalayaan. Ang imahe ay nakakakilabot, kung saan ang duke, na basang-basa ng dugo ng kanyang pamilya mula ulo hanggang paa, ay baliw na tumatawa sa gitna ng mga bangkay sa kanyang paligid. Mahinang sinabi ni Raul na imposibleng makalimutan ang ngiting suot ng duke ng araw na iyon. Pagkatapos ng ilang sandaling nakakabinging katahimikan dahil sa gulat, nakapagsalita muli si Delmouth at inamin niya na ang alaalang iyon ay nakaukit na sa kanyang isipan. Inabot ni Raul ang isang nakarolyong poster sa ibabaw ng kanyang mesa at inutusan si Delmouth na kunin ito. Sa isang mabilis na pagkumpas ng kanyang pulso, gumamit si Delmouth ng mahika upang palutangin ang poster, hinihila ito sa hangin hanggang sa lumapag ito sa kanyang kamay. Nagtanong si Delmouth kung anong lihim ang nilalaman ng dokumentong ito, at ipinaliwanag naman ni Raul na naglalaman ito ng mga detalyadong talaan tungkol sa mga pangunahing indibidwal na kasalukuyang kumikilos sa Fenris. Habang may pumipintig na ugat sa pisngi ni Raul dahil sa galit na nagbabaga sa kanyang kalooban, ipinaliwanag niya na pinangakuan sila na may ipapadalang kapaki-pakinabang na tao sa lalong madaling panahon, ngunit hindi na nila kayang umupo na lamang at maghintay. Idineklara niya na ang bawat hadlang na nakaharang sa pagbuo ng bagong mundo ng duke ay dapat na walang awang puksain. Binuklat ni Delmouth ang poster na nagpakita sa mga mukha ng kanilang mga pangunahing target. Naroon si Jillian, ang White Lion at dating pinuno ng Death Squad ng kumpanyang Retotos. Katabi niya ay si Kaur, ang tinaguriang Mad Dog ng kumpanyang Cerberus. Sumunod ay si Lucas, ang kilalang Persing Spear na bago lamang nilang recruit, at isang misteryosong mamamatay tao na wala ni isa ang may nakakaalam sa tunay nitong pagkakakilanlan, na malinaw na tumutukoy sa mapanganib na si Belinda. Nagpatuloy ang listahan kay Puth, ang santa ng Diyosa ng kagandahan at kasaganaan, at kay Vanessa, na kung saan ay isa palang Sixth Circle Mage. Doon din ay napatitig si Delmouth sa larawan ni Vanessa ng may matinding paghihinala. Inihayag niyang nahihirapan siyang maniwala na isa na itong Sixth Circle Mage, habang pinapuna niya na ang tore ng mahika sa Fenris ay kailan lamang na itatag. Kuwenistyon niya kung paano lumitaw ang isang napakataas na antas ng Sixth Circle Mage sa ganoon kaikli at kabilas na panahon. Sinalungat ito ni Raul sa pamamagitan ng pagdidiin na ang impormasyon ay matibay, batay sa katotohanang nakipaglaban si Vanessa kay Willow, isang Sixth Circle Mage Master, hanggang sa pareho silang umabot sa sukdulan noong digmaan laban kay Desmond. Iginiit ni Raul na kahit pa medyo pinalabis ang mga ulat, hindi nila maaaring kaligtaan ang pagiging labis na maingat sa pagkakataong ito. Matapos nito, nagliyab ang mga mata ni Raul sa isang mapuot na pulang liwanag. Binanggit niya ang nag-iisang lalaking tunay na nagpapabagabag sa kanya ng higit kaninuman, walang iba kundi si Alfoy. Ang lalaking pinaniniwala ang tumalo sa isang Diyos kamakailan lamang na kung saan ay naging laganap na sa buong kalapit na teritoryo ang pagkapanalo nito. Kitang-kita ang pagyanig ni Delmouth, at nanginginig ang kanyang boses habang inuulit niya ang pahayag na iyon.
Dahil hindi lubos na maintindihan ni Delmouth kung paano matatalo ng isang mortal ang isang banal na nilalang, nagpaliwanag pa ng husto si Raul. Ipinahiwatig niyang maaaring nagtataglay si Alfoy ng mahikang sapat ang lakas upang higitan pa ang banal na lakas ng isang santa. Bukod pa rito, ipinunto niya na bilang kahalili ng tore ng mahika ng Crimson Flame, malinaw na si Alfoy ang kasalukuyang nakatagong lakas ng Fenris. Dahil sa mga narinig ay naglabas si Delmouth ng isang maliit at nakakakilabot na ngiti ng pagkakontento. Inako niya na ito ay isang sitwasyon na hindi niya maaaring basta-basta na lamang ipagwalang bahala. Sinabihan niya si Raul na mapanatag, sabay deklara ng kanyang intensyong wasakin ang tore ng mahika ng Crimson Flame, na siyang nagsisilbing pinakapundasyon ng kapangyarihan ng kanilang kaaway. Nang tumalikod siya upang umalis, nangako siyang magdadala ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Pinanood siya ni Raul na maglaho sa mga anino habang nagbibigay ng isang huling malagim na babala. Pinaalalahanan niya itong pareho lamang silang mga hamak na langgam kung ihahambing sa duke, kaya hindi nito dapat, sa anumang pagkakataon, ibaba ang kanyang depensa. Sa kabilang banda, biglang lumipat ang eksena sa kampo ng mga mersenaryo, kung saan ang hangin ay balot ng matinding emosyon at kawalan ng paniniwala. Nakita si Dominic sa isang desperado at lumuluhang pagyakap sa kanyang dalawang anak, ang mismong mga anak na ginamit bilang alas ng prinsipe laban sa kanya. Pinanood ng kanyang mga kapwa mersenaryo ang eksena ng nanlalaki ang mga mata, habang dahan-dahan nilang napagtatanto na ang hindi kapani-paniwalang panukala na kanilang natanggap ay isa palang katotohanan. Nakatayong matataas at nagbibigay ng awtoridad sa harapan nila ay sina Ghislaine, Belinda, Jillian, at Lucas. Tumangala si Dominic kay Ghislaine na may panginginig sa boses dahil sa halong ginhawa at pagkalito, habang nagtatanong kung paano nila ito nagawa at kung ano ang nangyari kay Prinsipe Martin. Ang naging tugon ni Ghislaine ay malamig at direkta, kung saan inihayag niyang patay na ang prinsipe matapos masawi sa isang patas na duelo sa pagitan ng mga kabalyero. Dahil sa naturang pahayag ay agad na sumiklab ang agarang kaguluhan sa kampo. Sumigaw sa takot ang mga mersenaryo nang mapagtanto nilang pinaslang ang anak ni Mark Roderick. Isinigaw nila na tila nabaliw na ng tuluyan si Ghislaine at nagdala ng ganap na sakuna sa kanilang lahat. Napuno ng mga natutulirong boses ang hangin na nagpupumilit na kailangan nilang mag-impake at tumakas kaagad bago dumating ang hukbo ni Roderick upang tugisin sila na parang mga hayop. Pinanood ni Jillian at Belinda ang mga duwag na mersenaryo ng may gulat, dahil hindi nila lubos na inaasahan kung gaano kalalim na kabaon sa mga lalaking iyon ang takot sa pamilyang Marquis. Tumayo si Ghislaine ng tahimik sa isang sandali bago inihagis pabalik ang kanyang talukbong. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses na may kapangyarihang bumasag sa kaguluhan habang inutusan niya ang lahat sa kumpanyang Drake na makinig. Sa wakas, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Count Ghislaine, ang commander ng Northern Army. Sinabi niya sa kanila na personal niyang sinira ang mga tanikala ng kanilang pagkaalipin, at hindi na nila kailangang mabuhay bilang mga walang pangalang tao-tauhan na nakikipaglaban para sa mga dahilang hindi nila naiintindihan. Napahinto ang mga mersenaryo sa kanilang mga kinatatayuan, tila naparalisa sa pagbubunyag na iyon. May halong gulat na napagtanto ng isa sa kanila na ang lalaking naghanap kay Dominic kanina ay walang iba kundi ang subcommander mismo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, nanatili pa rin ang matinding takot sa kung ano ang sasapitan nila sa hinaharap. Ikinatwiran ng mga mersenaryo na kahit pa sila ay malaya na, wala silang paraan upang mabuhay sa kanluran dahil tiyak na hahanapin sila ng hukbo ni Roderick upang lipulin. Humakbang paarap si Ghislaine taglay ang buong awtoridad, at nangakong aakuin ang buong responsibilidad sa kanilang mga buhay at paprotektahan sila. Nagbulungan lamang sa gulat ang mga mersenaryo habang nagtataka kung bakit mag-aabala ang isang mataas na maharlika na akuan ang responsibilidad para sa mga taong katulad nila. Humakbang din si Dominic habang nakatingin kay Ghislaine nang may panibago at nag-aalab na paggalang, at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Tinitigan siya ni Ghislaine ng diretso sa mga mata at simpleng inutusan silang sumunod sa kanya. Habang binubunot ang kanyang espada at itinataas ito patungo sa kalangitan, idineklara ni Ghislaine na hindi siya nagtatago at hindi siya tumatakas. Nanumpa siyang palaging nasa unahan bilang kanilang gabay at hiniling sa kanila na tumayong matatag sa kanyang tabi. Nanlaki ang mga mata ni Dominic dahil sa inspirasyon. Nang walang pag-aalinlangan, lumahod siya sa isang tuhod at nanumpa na siya at ang buong kumpanya ng Drake ay mananatili sa unahan kasama ni Count Ghislaine hanggang sa dulo. Ipinatong ni Ghislaine ang kanyang talam sa balikat ni Dominic,
habang isang tahimik na pakiramdam ng tagumpay ang namuo sa kanyang isipan nang mapagtanto niyang nakuha na niya ang isa sa pinakamalakas na puwersang mandirigma sa kanluran. Hindi na pinatagal pa ang usapan at sinabihan niya silang oras na para kumilos. Sa loob ng isang tolda ng kumpanya, naglatag siya ng isang mapa sa harap nina Lucas, Jillian, at Belinda. Inutusan niya si Lucas na pamunuan ng kumpanya patungong Fenris at magtayo ng isang base, sa pag-aakalang natapos na nina Claude at Kaur ang kanilang mga gawain doon. Pagkatapos ay inatasan niya sina Dominic at Jillian na simulan ang pagsakop sa mga natitirang grupo ng mersenaryo sa kanluran. Pinaliwanag niya kay Dominic na dahil siya ang pinaka-nakakaalam sa teritoryo, dapat siyang gumamit ng dahas laban sa sinumang tatangging sumunod. Napansin ni Dominic na ang plano ay napakatindi. Naguluhan naman si Lucas at nagtanong kung hindi ba sasama sa kanila si Ghislaine. Ipinaliwanag ni Ghislaine na mayroon siyang mahalagang misyon na siya lamang ang makakagawa sa sandaling iyon. Lumingon siya kay Belinda at sinabihang sasama ito sa kanya patungo sa timog. Nabigla si Belinda at nagtanong kung bakit sila pupunta sa teritoryo ng pamilya Delphine. Ipinunto niya na dahil patay na si Prinsipe Martin, tiyak na maghahanap ng dugo ang pamilya Roderick, kaya ang pagpunta sa timog ngayon ay tila isang padalos-dalos na hakbang. Kinilala ni Ghislaine ang panganib ngunit iginiit na hindi agad kikilos ang kalaban. Ipinaglaban niyang dahil namatay ang prinsipe sa isang formal na duelo, teknikal na nasa panig niya ang batas. Nangako siyang babalik sa loob ng isang linggo, hindi nagtagal, lumipat ang eksena sa pagdating ng dalawa sa nagtataasang tarangkahan ng isang kastilyo sa teritoryo ng Mowbray na matatagpuan sa katimugang Letania. Habang dumadaan sila sa pasukan, ang mabibigat na bakal na tarangkahan ay sumara sa kanilang likuran na may isang malagim at umaalingaw-ngaw na kalabog. Ang daanan sa unahan ay mapanglo at nilamon ng kakaibang mystical na kadiliman na tila nagpapahina sa lahat ng ingay. Ibinulong ni Belinda na ang lugar ay may nakakapanindig balahibong katahimikan, doon din ay ipinaliwanag ni Ghislaine ang kanyang nalalaman, na ang mga bali-balita tungkol sa isang malagim na trahedya na kinasasangkutan ng Panginoon doon ay ang naging dahilan upang kumilos ng may matinding pag-iingat ang lahat sa rehiyon. Siniko siya ni Belinda at tinukso ito sa pagiging malihim muli, habang sinasabihan itong itigil na ang mga misteryo dahil sa huli ay nag-iisa na lamang silang dalawa. Ibinunyag sa wakas ni Ghislaine ang kanyang tunay na layunin. Inihayag niyang nangangailangan siya ng isang bago at tiyak na kapangyarihan. Ipinaliwanag niya ang nakaambang banta ni Elos, isang Seven Circle Mage Master mula sa paaralan ng mga ilusyon at isa sa mga pangunahing alas ng pamilya Delphine. Gumagamit daw si Elos ng mahika upang manipulahin ang isipan, at lumilikha ng mga ilusyon na kayang balutin ang isang buong battlefield ng walang kahirap-hirap. Nagbabala si Ghislaine na kung magsisimulang magpatayan ang sarili niyang mga sundalo dahil napagkakamalan nilang kaaway ang kanilang mga kaibigan, matatapos ang digmaan bago pa man ito magsimula. Ang kapangyarihan upang kontrahin ang ganoong bangungot ay nakatago saan man sa loob mismo ng kastilyong iyon. Hindi nagtagal ay pinigilan sila ng dalawang gwardya sa isang panloob na tarangkahan. Pabalang silang sinabihan ng isang sundalo na manatili sa likod at umalis kung wala silang opisyal na sadya kay Lord Mowbray. Ipinakilala ni Belinda si Ghislaine bilang Baron Dudley ng Silangan, at inihayag na naparito sila upang lutisin ang problema ng konde. Nagulat ang gwardya sa pagbanggit ng isang problema, ngunit mas idiniin pa ito ni Ghislaine sa pamamagitan ng pagbanggit partikular sa kaso ni Edwin Mowbray, kaya naman ay inutusan niya ang gwardya na ipaalam sa Panginoon nito na may dumating na isang exorcist. Sa itaas ng isang malungkot at malilim na tore, inakyat ni Count Mowbray ang isang paikot-ikot na hagdan ng bato. Narating niya ang isang kwartong mahigpit na binabantayan at tinanong ang sundalo para sa balita tungkol sa kalagayan ni Edwin. Malungkot na umiling ang sundalo at iniulat na wala man lang anumang senyales ng pagbuti sa kalagayan nito, kaya naman ay napabuntong hininga ang konde at pumasok sa silid. Sa loob, sinalubong siya ng isang nakakatakot at kalunos-lunos na tanawin. Isang lalaki, si Edwin, ang nakatayo sa kanyang harapan, na mas mukhang isang hindi mapakaling sinumpang kaluluwa kaysa sa isang tao. Nakakadena ang kanyang leeg na parang isang mabangis na hayop, at ang kanyang mga mata ay ganap na walang bahaging puti, na napalitan ng malalim at hindi natural na itim pati na rin ng matatalim na dilaw na balintataw. Tila siya ay lubos na nilamon ng isang madilim na sumpa. Sa mga sandaling ito, ang lalaking ito nga ba ang kaalyadong hinahanap ni Ghislaine o mayroon pang iba? At kung siya nga, kung anong uri ng kapangyarihang yayanig sa mundo ang tunay na taglay ng taong ito.
Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.